Sa sinaunang lupain ng Ehipto, kung saan dumadaloy ang maringgal na ilog Nile at ang mga piramide ay umaabot sa kalangitan, isinilang ang isang bata na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Cleopatra ang kanyang pangalan. Hindi siya ordinaryong bata. Siya ay isang prinsesa na katakdang maging huling paraon ng sinaunang Ehipto. Lumaki si Cleopatra sa isang palasyo na pinalamutian ng matatayog na haligi at malalaking bulwagan. Isang lugar na puno ng karangyaan at kapangyarihan. Mula sa murang edad, nagpakita siya ng walang sawang pag-usisa. Hindi tulad ng ibang mga bata, hindi kontento si Cleopatra na maging isang prinsesa lamang. Determinado siyang matuto upang maunawaan ang mundo sa kanyang paligid. Nag-aral siya ng agham, politika at mga wika. Pinagkadalubhasaan niya ang mga paksa na karaniwang nakalaan lamang para sa mga kalalakihan. Habang nagdadalaga si Cleopatra, ang kanyang matalas na isipan at mapanghikayat na alindog ang nagpatangi sa kanya. Dalubhasa sa maraming wika, kaya niyang makipag-usap sa mga diplomat at iskolar mula sa buong mundo. Kinikilala nila ang kanyang talino at hinahangaan siya. Higit pa siya sa isang reyna na naghihintay. Siya ay isang pinuno na naghahanda upang mamuno sa isang mundo na pinangingibabawan ng mga kalalakihan. Ngunit ang kanyang landas patungong kapangyarihan ay puno ng mga hamon. Sa edad na 18, pumanaw ang ama ni Cleopatra, ang hari. Ito ang nag-iwan sa kanya upang mamuno kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Ptolemy Tirsi. Ngunit ang kanilang paghahari ay hindi naging mapayapa. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkapatid. Ang mga tagapayo ni Ptolemy ay nagplano laban kay Cleopatra. Pinilit siyang umalis sa Ehipto, ngunit hindi sumuko si Cleopatra. Nagtipon siya ng mga tapat na taga-suporta. Naghintay siya ng tamang pagkakataon upang bawiin ang kanyang trono. Ang pagkakataong iyon ay dumating sa Ehipto ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Si Julius Caesar, ang pinuno ng Roma. Si Caesar ay nasa Ehipto upang habulin ang kanyang kaaway, si Pompey. Nang malaman ni Cleopatra na nasa Ehipto si Caesar, nakita niya ito bilang kanyang pagkakataon. Kailangan niya ang tulong ni Caesar upang mabawi ang kanyang kaharian. Ngunit paano siya makakalapit kay Caesar na bantay sarado? Gumawa si Cleopatra ng isang matapang na plano. Lihim siyang nagpunta sa palasyo ni Caesar. Nakabalot siya sa isang simpleng alpombra. Nang iladlad ang alpombra, lumitaw si Cleopatra sa harap ni Caesar. Ang kanyang talino at kagandahan ay agad na bumihag kay Caesar. Humanga si Caesar sa kanyang katapangan. Sumang-ayon si Caesar na suportahan siya. Sa tulong ni Caesar, nabawi ni Cleopatra ang kanyang trono. Muli siyang naging reyna ng Ehipto. Ang kanyang pagbabalik ay nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-ibig, kapangyarihan at trahedya. Ngunit ang kwento ng kanyang pagbabalik ay nagpapatunay sa kanyang katalinuhan at determinasyon. Si Cleopatra, ang prinsesa na naging reyna.